Yan ang panimulang vlog natin. Ang makalat kong kwarto. So, ito, mga bigay ito ng alaga ko. Kasi meron sila bayo sa school na, ano bang tawag dyan? Yung mga Halloween ba? So, ang dami niyang nakuha na ganito. Sabi niya, ito, bigay mo sa anak mo, ito, bigay mo sa anak mo. Kasi, pag kumakain kami minsan, or kapag nandito ako sa kwarto, kausap ko yung anak ko, nakikisaw-saw yan. So, alam niya na. Sabi niya, bigay mo doon sa anak mo. Sabi niya ganyan. Ang dami. Ang dami pa dito sa loob. Naipon na. Yan, oh. Sabi niya, bigay mo sa anak mo. Pati mga lollipop, mga ganito. Ang dami pa dyan. So, ang dami ko nang naipon na candy. And ito nga pala, yung nabili ko sa Macau. Pang souvenir. Panlagay sa rep, nag-iipon ako ng ganito. Diba sa Japan, bumili tayo nung Japan na ganito. Tapos ngayon naman Macau. Ano kayang next natin na destination? Souvenir magnet. Panglagay sa rep. Tapos, tawag dito. Ang galing-galing na alaga ko. No? Tulog siya ngayon, guys. So, kami lang kasi nandito. Ito pa pala, oh. Kalat ng aking lamesa. So, ayan. Nilabas ko na naman ito, guys. Galing pa tong Pilipinas. Nilalagay ko sa liig ko kasi yung liig ko nananakit. Ewan ko ba kung bakit. Siguro, yung ano ko na to, scoliosis, guys. Sobrang mataas kasi yung unan ko. Siguro, gawa din ng unan. Minsan, hindi ko na to ginagamit ba. Kasi ang taas niya, tapos matigas. Bagong bili naman sana. Kaso, hindi komportable yung ulo ko. So, minsan ito yung ginagamit ko. Galing pa din tong Pilipinas. Ayan. Yan na lang yung ginagamit ko. Kaso, hindi rin komportable. Gusto ko yung unan, yung malambot na lulubog yung ulo ko. Ito kasi hindi yung medyo matigas siya. Pero okay naman sana. Kaso nga lang, may scoliosis nga ako. Kaya parang hindi komportable. May saging pa yan. Ayun, hindi pagpabayaan yung health natin. Araw-araw isa. Ayan, $13. Hilaw pa yung binili ko, kaya hindi pa siya ganun kahinog ngayon. 13, ayan. $13 lang. 5 piraso yan. So, 5 days. Hanggang sa day off ulit. Tapos, meron tayo yan yung oats, yung biscuit. Ito pang hilamos ko, guys. Baka gusto nyong gayahin. Ayan, panglinis siya. And kung bibili man kayo, hindi naman yung mahalaga yung brand. Ang mahalaga yung nilalaman ng panghilamos nyo. Katulad nito, meron siyang niacinamide. Maganda daw yan sa face natin. Nakakapalinis and hindi niya madadamage yung natural oil ng mukha natin. Ng skin natin sa mukha. Yung sinabi ni Dr. Kiliman Guru. Ayan, so, sinunod ko. Okay naman sa mukha ko, guys. Tapos, naghahanap pa ako nung moisturizer na hiyang din sa mukha ko. So, ito, hiyang to sa akin na pang hilamos. May niacinamide. Ayan, baka gusto nyong gayahin. Maganda siya sa mukha. Tapos, yung ating lotion, dahil malamig-lamig na ngayon, kailangan natin pang hydrate ng balat. Ayan. $35. Tapos, kanina pumunta rin ako sa shop. Gawa ng meron ako ngayon. Ayan, paubos na kasi to. 2 piraso na lang. So, bumili ako. And, ginamit ko yung kanilang card. Kasi marami pan laman. So, ayan. 2 pack. $38 siya. Tapos, bumili akong toothbrush. 2. $22. Yung malambot yan. Ayoko na. Nabili ko kasi matigas. Yung ganito. Ito, malambot. Yan. Diba? Dami nabili Gamit yung card ng amo Tapos itong payong binili ng lolo at lola. Binigay lang. Ang ganda, $100 to, guys. So, original siguro. Mahal ng payong dito, alam nyo ba? Ang mahal-mahal. Tsaka hindi ka basta-basta makakakita ng mga payong sa paligid kasi parang hindi sila mahilig ba sa mga ganito. Tsaka lagi naman silang mga nasa mall, hindi naman yung mga naglalakad talagang kailangan ng payong. So, ayan, binili ng lolo at lola kasi nakita nila kami, nag-aantay ng bus, wala na kaming payong. Sira na yung payong ko, guys, na putol. So, yung sinabi ko sa kanya na broken na yung umbrella ko. Tapos yun, nagbili siya ng bago para sa akin. Ang sweet. So, yun lang, update lang. Ayun, ang topic talaga natin today, bago yun. Bago humaba ang video natin sa kadaldalan ko. About sa pagbebenta naman ng baboy. So, naibenta na namin yung 4. Bali, 5 yung inalagaan namin and meron pa kaming 3. So, yung 4, binenta na namin. So, meron pa tayong 4. Bali, 8 sila. Ang gulo nung Bali, 8. Tapos, binenta na namin yung 4. So, meron pa tayong 4 na natitira. So, yun. Yun ay pang
December, November and December. So, ngayong October, binenta namin yung 4. So, bakit? Kasi guys, hindi namin kayang suportahan yung pakain. So, bale, magti 3 months na rin naman. So, pwede na siyang ibenta. And then, kinumpute din naman namin yung gastos. Dun sa 4 na yun is, maibabalik naman yung gastos niya. And meron pang kaunting tubo or bumalik din ng kaunti. So, si Papa Alden, ayun, nag-decide kaming dalawa na ibenta na namin para may pang-suporta pa kami dun sa 4 na natitira na pang December. Kasi baka tumaas din yung presyo ng baboy dahil nga December. Alam nyo naman, kumbaga merong okasyon. So, ngayong buwan, sobrang baba ng baboy. 130 lang yung live weight. Hindi katulad dati na nung benta namin noon, 160 pesos, 170 pesos per kilo. Ngayon, 130 per kilo na. Pero meron pa rin namang bumalik. Bali, ang puhunan namin sa isang baboy is 7,100. So, ayun yung puhunan natin. And then, naibenta namin siya ng 8,125. So, meron tayong tinubo na 1,025 sa isang baboy. So, bali, 4 yung binante natin. So, meron tayong 5,000 na kinita dun sa 5 baboy. For 2 months, mahigit. So, ayun. So, kung isipin mo, okay na din. Para nagtabi ng pera in 2 months and meron kang kinita na 5,000. And then, meron pa ulit tayong baboy na 4 na pakakainin. And susuportahan yung feeds para kung magtaas man, kahit mga 150 pesos per kilo, is okay na rin guys. Medyo okay yung balik sa'yo. So, ayun. Binenta na natin siya kasi hindi ko maintindihan sa Pilipinas. Sobrang baba ng baboy. Sobrang baba ng live weight. Pero, sobrang baba din ng laman. Yung binibenta na sa amin lang, siguro sa probinsya lang, 200 per kilo yung karne. Yung karne na. And yung live weight, 125, 130 per kilo. Pero ito ang malala. Yung feeds, hindi nagbabago. Tumaas pa. 2,000 na, kulang-kulang 30 na lang yung sukli sa'yo. 2,000 na ipamasahe mo pa kung malayo yung pinag-aalagaan mo. Siyempre, katulad namin, nagmomotor pa kami, bibili ng feeds. O, di sabihin na natin 2,000. 2,000 ang isang sako ng feeds. Saan ka pa? Kung susumahin mo ang isang baboy, bago mo yun maibenta, dapat maka-4 ka na sako. Kami nga, hindi na namin pinaabot. Bali, 2 sako mahigit lang yung pinakain namin. Kasi kung aabutin pa namin yung 4 na sako na yun, tapos hindi naman magtataas yung live weight, 130 pesos pa rin, malulugi ka na. So, ibinenta na namin yung iba. Kaya, ayun. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Sobrang daming tumigil sa pagbababoy dahil nga walang kinikita. Yung mga malalaki lang sigurong malalaking factory na doon din na dinadala sa Maynila. Kasi sa Maynila, ang mahal yata ng baboy ng karne dyan. So, mahal talaga doon. Pero kaming mga maliliit lang na nag-aalaga ng mga nasa probinsya, sobra guys, ang presyohan. Grabe, hindi talaga makatarungan. Sa 2,000 isang sako ng feeds, dapat ang ipakain mo, hindi purong feeds. Kailangan mong mag-isip ng iba na maipakain sa kanya. Kaso hindi naman siya titimbang ng ganun, ng tamang timbang. Kapag hindi mo siya pinakain ng tama, bawa yung mga tinatawag na ipa, yung, di ba pag nagkiskis ka ng palay, may mga tira-tira dyan na maliliit na butil ng bigas. Yun, minsan yun yung isinasama sa feeds. Pero hindi siya magiging, bansot ba, yung baboy. So, hindi natin alam kung paano ang kalakaran ng mga yan, kung bakit ang mura-mura ng live weight ng baboy. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Tapos ang feeds. So, ibig sabihin, ganito. Ito yung nagitinda ng feeds, ito yung kami na magbababoy, and ito naman yung magtitinda ng karne. So, ang kumikita, itong dalawa. Ikaw na nasa gitna, wala kang kita. Ikaw yung nagpagod Ikaw yung nagpagod mag-alaga hanggang maibenta. Ikaw yung gumastos para lumaki yung baboy. Pero ang kumikita lang, yung nagtitinda ng feeds at saka yung nagtitinda ng karne. Sila lang yung dalawa yung kumikita. So, paano yan? Paano kung walang mag-alaga ng baboy kasi wala naman silang kinikita? Paano kayong dalawa? Sinong bibili ng feeds dito? Saan kayo kukuha ng pangkarne, pangtindang karne? Diba? Dapat sana i-balance nila. Bakit? Hirap na hirap kami guys, talaga. Hindi balance yung sa Pilipinas. Diba? Hindi balance. Ang mahal ng pakain, ang mura ng live weight, tapos yung mga nagtinda ng karne, yun lang yung kumikita.
Ay, Diyos ko. Kaya yun. Kung iniisip po noon na sabi ko maganda yung negosyo na pinasok namin kasi okay yung bentahan noon, 160, 150 yung live weight. Okay yun guys. Kahit papaano may papasok, hindi sayang yung pagod mo. Pero ngayon, nakakapanghinayang na yung pagod. Yung time, yung oras, nakakapanghinayang. Tapos hindi mo pa alam, biglang bumagsak yung presyo. Lugi ka. Alam nyo, nalugi na ako ng isang beses pero nabawi naman namin. Nung una kasi okay naman yung kita namin. Yung pangalawa okay naman. Pero isang beses kami nalugi. Tapos ngayon okay pa rin kasi nga binenta na namin. Hindi kami gumastos na malaki. Isang beses kami nalugi ng 12,000 pesos. And parang naibalik din naman lahat yun. And then, parang inisip ko, ano ba yan? Nagpapagod ka lang dyan, Papa. Sabi ko, pag hindi yan tumaas ng 160, wag na ulit. Tama na muna. So, ayun. May 4 pa kami for December. Siguro medyo okay naman yung presyo pag December kasi nga may okasyon. So, sabi ko sa kanya, pag may okasyon na lang, sasakto mo na mag-aalaga ka and ibebenta mo siya na may okasyon. Yun na lang. Kasi kapag walang okasyon, talaga as in, sobrang baba ng baboy. Sobra. Hindi talaga babalik yung puhunan mo. Sabi ko sa inyo, yung 2 lang na to ang kumikita. Ay, yun lang. Gusto ko lang maglabas ng hinaing ko, guys. Pero okay naman. Naibenta namin yung 4 kanina. And then, ayun, nakapag-bayad-bayad ng ibang mga utang. And luckily, guys, thanks God, wala na kami utang. Wow. Thanks God, wala na kaming utang sa Pilipinas. Ako na lang. Meron akong isa pa. Pero konti na lang yun. 2 bigay na lang. So, sa Pilipinas, all paid na, guys. Thank you. Na-share ko na sa inyo. So, anong next natin? Saka ko na i-share kapag, okay na. Kasi, alam nyo naman, minsan, pag sinishare ko na agad, napupurnada. So, ayun. Sana, wag mapurnada. So, ayun. Tapos na yung utang natin sa Pinas. Meron pa ako dito. Pag natapos din yun, meron na tayong ibang planong gawin. So, alam nyo na yun. Yung mga pinagkakaabangan yung lahat. Thanks God talaga. Natapos din. Diba? Patatapos din naman talaga yan. So, meron na lang. 2 hulog na lang yung bibigay ko. And yes, tapos na tayo. And meron pa tayong 4. Remember. So, sabi ko kay Papa Alvin, pag nabenta mo yan, dito mo ilagay. So, ayun. Alam nyo na yun. Yun na yung susunod natin. Sana ma-share ko na siya sa inyo. Yan kasi talaga yung goal natin. Kaya ako nag-abroad. So, sana matupad. And yeah, ayun lang yung vlog. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Pag-pray natin to guys na matupad dahil tapos na lahat. Thanks God. Nakahinga na yung puso ko.